Narito ang ilang tips na dapat sundin kung paano kayo makakaipon ng pera sa bawat yugto ng inyong buhay. Simulan muna natin sa 10 years old at walang ipon. Ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa konsepto ng pag-iipon ay isang mahalagang hakbang sa kanilang financial literacy. Narito ang ilang tips na maaaring ituro sa mga 10 taong gulang na bata na gusto mag-ipon ng pera. Una, bumili ng alkansya. Ang pagbili ng alkansya para sa mga bata ay ang unang step para maset ang goal nila na mag-ipon ng pera. Importante ang alkansya dahil pisikal na nakikita niya ang kanyang ipon na padami ng padami. Ituro din sa kanila na mag-set ng goal para sa kanilang iniipon. Maaaring ito ay sa isang paboritong laruan, libro o sa iba pang bagay na nais nilang makuha. At kung sakali mapuno ang kanyang alkansya, ang bata ay magkakaroon ng sense of fulfillment at gaganahan uli siya na simulan ng pag-iipon hanggang sa makasanayan ito. Ang pangalawa, magtabi ng bahagi ng baon. Ituro sa mga bata ang konsepto ng pag-iipon mula sa kanilang baon. Tutal wala naman silang ibang pwedeng pagkunan ng pera maliban sa kanilang baon, di ba? Maaari sila magsimulang maglagay ng maliit na halaga o bahagi ng kanilang baon sa isang alkansya. Ang pangatlo, pagtuturo sa halaga ng pera. Mahalaga na ipaliwanag sa mga bata ang kahalaga ng pera upang mapalawak ang kanilang pangunawa sa financial responsibility. Sa pagtuturo sa kanila sa halaga ng pera, nagbibigay tayo sa kanila ng pundasyon para sa masusing pagpaplano ng kanilang hinaharap. Ang maayos sa pangunawa tungkol sa pera ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan upang magkaroon ng disiplina, masusing pag-iipon at pangangalaga sa perang pinaghirapan. Ang pang-apat, pagpaplano para sa mga darating na okasyon. Sabihan sila na mag-ipon para sa mga darating na okasyon tulad ng kanilang kaarawan o ang Pasko. Ito ay magtuturo sa kanila ng disiplina sa pag-iipon. Ipaliwanag sa mga bata na ang pag-iipon ng kanilang napamaskuhan ay pwedeng gamitin sa mas makabuluhang bagay tulad ng educational field trip sa eskwelahan kaysa ibili ito ng bagong laruan. Mahalaga na matutunan at simulan ng pag-iipon sa murang edad pa lang dahil ito ang nagiging pundasyon ng pagiging financially literate sa murang edad. Kung nasa 20s ka pa lang, mahirap talaga mag-ipon lalo na kung kakagraduate mo pa lang o naghahanap ka pa lang ng trabaho at maliit pa ang iyong sweldo. Ngunit sa edad na ito ay napaka-importante na simulan mo kagad ang iyong financial journey para magkaroon ka ng solid financial foundation habang ikaw ay nagkakaedad. Kaya sa video na ito, magbibigay ako ng ilang tips na para simulan ang iyong ipon journey habang nasa 20s ka pa lang. Una, ipunin mo lahat ang pera na pwede mong ipunin. Di ko naman sinasabi na tipirin mo ang sarili mo, pero importante na simulan mo ang iyong financial journey sa pamamagitan ng pag-iipon ng perang matatanggap mo tulad ng sweldo, bonus o regalo. Pwede mo din gamitin ang budgeting system na 50-30-20 rule kung saan 50% ng sweldo mo ay gagamitin mo sa mga needs mo like pamasahe, pagkain at damit. Yung 30% naman ay sa mga wants tulad ng minsanang pagkain sa labas, cellphone load at ang 20% naman ay para sa savings mo. Sa ganitong paraan ay makakapag-ipon ka ng pera habang natutugunan mo ang mga pangangailangan mo. Ang pangalawa, mag-focus ka sa career mo. Paano ka makakapag-ipon kung maliit lang ang iyong sweldo o wala kang trabaho? Kaya dapat ay mag-focus ka kung paano ka magiging valuable sa trabaho mo para magkaroon ka ng pagkakataon na tumaas ang sweldo mo o makahanap ka ng ibang trabaho na makakapagbigay sa iyo ng mas malaking sweldo. Pwede kang umattend ng mga seminars at courses na makakapagbigay sa iyo ng advantage sa karir mo. Ang pangatlo, simulan mo na ang pag-invest. Maliban sa pag-iipon ng pera, as soon na matanggap mo ang sweldo mo, ay isipin mo na kung saan mo dapat ito i-invest. Maraming investment vehicle ang pwede mong subukan. Pwede kang mag-open ng account sa COL Financial at makapag-invest sa stock market o mag-open ka ng Pag-ibig MP2 at hayaan mong kumita ang pera mo sa pamamagitan ng dividends. Ang pang-apat, umiwas sa bisyo. Walang maidudulot na maganda ang pagkakaroon ng bisyo. Ang pag-inom, pagsugal o pagsisigarilyo ay ang mga pwedeng dahilan para maubos lang ang pera mo. Sa halip na gastusin mo ang pera mo sa mga bisyong ito, ay gamitin mo na lang ang pera mo para ipunin at magkaroon ng emergency fund. Ang panglima, magdagdag pa ng isang source of income. Importante na magdagdag ka pa ng isang source ng income habang bata ka pa at konti pa lang ang priorities mo. Sa pamamagitan nito, ay madali ka makakapag-ipon ng pera para ma-achieve mo ang target amount na gusto mo. Pwede kang kumuha ng mga side project,
part-time jobs o maging freelancer, at lahat ng kikitain mo sa mga ito ay maaari mong ilagay sa isang savings account na di mo nakikita palagi nang sa gayon ay di ka matempt na gamitin ito. Ang pang-anim, mag-open ng hiwalay na savings account. Isang idea na pwede mong gawin ay gumawa ka ng isang dedicated savings account. Kapag alam mo na kung magkano ang perang kaya mong itabi, ipadala mo ito sa isang savings account na di mo nakikita araw-araw. Kapag gumawa ka kasi ng ibang account, ay maiiwasan mong matukso na magalaw ang iyong savings. Tandaan na kapag di mo ito nakikita, ay di mo ito maaalala. Ang pangpito, live below your means. Huwag gumastos ng higit pa sa perang kinikita mo. Siguraduhin na ang iyong gastos ay mas mababa pa kaysa sa kinikita mo. Makakatulong ito para makatipid ng pera buwan-buwan at maiiwasan ng utang. Mag-ingat na huwag dagdagan ng iyong gastos habang lumalaki ang iyong kita o ang iyong sweldo. Live below your means at magpatuloy lang sa pag-iipon kahit na kumikita ka pa ng maraming pera. Ang pag-iipon ng pera habang nasa 20s ka pa lang ay isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng isang matatag na financial future. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tips na ito, ay maaari kang gumawa ng smart financial decisions na makakatulong sa iyo sa pagbuo ng yaman at maiwasan ng problema sa pera. Tandaan na maging matyaga, maging masipag at maging disiplinado upang magkaroon ng secure financial future. Ikaw ba na nasa 20s na, ano ang ginagawa mong hakbang para makapag-ipon ng pera? Type mo naman sa comment section below. 30 na at wala pa ring ipon. Pagdating mo ng iyong 30s, ito ang panahon kung saan maaari mo nang simulan ang masusing pagpaplano para sa iyong financial future. Isa sa mga pangunahing layunin ay ang pag-iipon ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan at magtagumpay sa hinaharap. Narito ang ilang mahalagang tips para matulungan kang magtagumpay sa iyong mga layunin na magkaroon ng sapat na ipon sa iyong 30s. Una, gumawa ng mga financial goals. Unahin na mag-set ng mga financial goals. Alamin kung ano ang mga pangarap mo sa hinaharap tulad ng pagbili ng bahay para sa pag-aaral ng mga anak o sa pagre-retiro. Sa pamamagitan ng malinaw na financial goals, mas magiging madali sa iyo na mag-set ng mga plano at magtagumpay sa iyong mga pangarap. Kung may anak ka na, importante na maglaan ng pera para sa kanilang edukasyon. Ang pag-iipon para sa edukasyon ay magbibigay sa iyo ng financial relief sa hinaharap dahil na rin sa patuloy na pagtaas sa mga tuition fee ng mga eskwelahan. Ang pangalawa, gumawa ng budget at sundin ito. Ang paggawa ng budget ay isang mahalagang hakbang sa pag-iipon. Alamin ang iyong monthly na kita at gastos. Tiyakin na mayroon kang sapat na budget para sa mga pangunahing gastusin, gayon din ang mga bagay na nag-aambag sa iyong mga financial goals tulad ng mga savings at investment. Panatilihin na sumusunod ka sa budget upang mapanatili ang iyong financial discipline. Ang pangatlo, mag-invest sa sarili. Maglaan ng oras at ng pera para sa self-improvement. Mag-aral ng mga bagong skills, kumuha ng mga courses, o mag-invest sa sarili mong negosyo. Ang pagiging handa sa mga oportunidad at ang pag-unlad ng iyong sariling kakayahan ay magbubunga na mas mataas na kita sa hinaharap. Ang pang-apat, magtabi para sa emergency fund. Maglaan ng isang emergency fund para sa mga di inaasahang pangyayari. Ito ay dapat na sapat upang mapanatili ang iyong pamumuhay sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Ang emergency fund ay nagbibigay sa iyo ng seguridad sa panahon ng mga di inaasahang pangyayari at makakatulong na mapanatili ang iyong financial stability. Ang panglima, mag-ambag sa iyong mga investment accounts. Mag-invest sa mga account tulad ng mga mutual funds, stocks at yung mga time deposit. Mahalaga na maging disiplinado sa pag-i-invest at di yung mag-i-invest ka lang kung kailan mo naisipan. Ang pag-i-invest ay isang magandang paraan upang mapalago ang iyong pera sa paglipas ng panahon. Diversify mo rin ang iyong investment portfolio upang mapababa ang risk at huwag ilagay ang lahat ng pera sa iisang investment lamang. Ang pang-anim, magbayad ng utang. Mahirap tumanda na lubog pa rin sa utang. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo kaya magtrabaho. Kaya importante na habang kaya pa at may kinikita ay unti-unting bayaran ang mga utang mo. Mapa-loan man ito sa bangko o sa Pag-ibig Housing Loan, importante na seryosohin ng pagbabayad ng mga utang upang makaiwas sa mga late payment fees at interest. Ang pangpito, magkaroon ng insurance coverage.
Ang insurance ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dapat ay may life insurance ka, health insurance at iba pang klase ng insurance coverage na naaayon sa iyong pangangailangan. Mas mabuting kumuha ng insurance habang bata pa at wala pang karamdaman. Ang pangwalo, pagtukla sa mga passive income opportunities. Isipin ng mga paraan kung paano mo maaaring palaguin ang iyong kita sa pamamagitan ng passive income. Maaaring ito ay pag-invest sa real estate, dividend-paying stocks o pagbuo ng online business. Ang pagkakaroon ng passive income ay maaaring magbigay sa iyo ng karagdagang pinagkukunan ng kita na makakatulong sa iyo para sa iyong mga financial goals. Ang pangsyam, mag-ipon para sa retirement. Kahit malayo pa ang iyong retirement, simulan mo na ang pag-iipon para dito. Ang mas maaga magsimula ng pag-iipon ay mas malaki ang potensyal na makamit mo ang lucky number mo o yung amount ng pera na para sa iyong pangarap na retirement. Tandaan na sa pagdating mo ng 30s mo, mahalaga ang magiging maingat at maalalahanin sa iyong financial decisions. Ang pag-iipon ay hindi lamang para sa pangkasalukuyang pangangailangan, kundi rin para sa pangmatagalang panahon. Sundin ang mga tips na ito at tiyak na ikaw ay maglalakbay patungo sa malusog na financial future. Pagpasok ng bagong taon, marami sa atin na magiging 40 years old na this year o nasa 40 na rin. At alam niyo naman na habang nagkakaedad ay dumadami ng dumadami ang mga bayarin at mga priorities natin. Isama mo pa yung mga posibleng health issues na maaari mong harapin, ang tanong ko sa'yo, ilang taon ka na pero wala ka pa rin naiipon? Kaya sa video na ito, gusto kong i-dedicate ito para sa mga nasa 40 years old na upang magbigay ng tips para magsimula makaipon ng pera. And believe me, napaka-effective ng mga tips na ito dahil ito mismo ang ginawa ko para makaipon. Una, simulan mo na ang pag-iipon ngayon. Huwag mong isipin na ang pag-iipon kahit 40 years old ka na ay imposible. Lagi mong tandaan na hindi pa huli ang lahat. The best time na mag-ipon ay noong bata ka pa lamang, pero since lumipas na yon, the second best time is now. Kahit na may ilang taon ka pa bago mag-retirement, marami pa ring paraan para makaipon ka ng pera and make money work for you. For example na lamang ay pwede ka magsimulang maghulog ng pera sa Pag-ibig MP2 at within 5 years ay tutubo ang pera mo. Pwede ka rin mag-take advantage sa mga catch-up contribution like sa SSS para naman mas lumaki ang pension mo na matatanggap pagdating ng retirement age mo. Kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, wala ka dapat excuse pagdating sa pagtatabi o pag-iipon ng pera. Ang pangalawa, bawasan ang mga gastusin. Kung 40 years old ka na at wala ka pa rin natatabing pera para sa retirement o kahit anong uri ng emergency fund, the best way ay bawasan mo ang iyong mga gastusin. I know, sabi ko sa number 1 ay habang tumatanda tayo ay dumadami ang ating mga gastusin. Pero ano ba yung bawasan mo muna yung pag-order mo ng pagkain, itigil ang bisyo like pag-inom at pagsisigarilyo. At ang pera matitipid mo dito ay pwede mo pang gamitin sa mas produktibong paraan tulad ng pag-iipon, pag-i-invest o pagbuo ng isa pang source of income. Mahirap mang gawin ang mga sacrifices na ito, pero kung di mo ito susubukan, baka mas malaking sacrifices pa ang gawin mo pagdating mo ng retirement age. Ang pangatlo, magsimula pa ng isang source of income. Wala na mas mabuti pang paraan kundi magsimula ng isang source of income. Kahit anong bawas ang gawin mo sa mga gastusin mo, ngunit kulang pa rin ang kinikita mo, ito na siguro ang sign na kailangan mo ng extra income. Sa panahon ngayon na marami ang kumikita online, napaka-imposible na di ka makahanap ng paraan. Pwede kang magbenta online, maging freelancer, o magsimula ng isang maliit na negosyo sa bahay nyo. At ang kikitain mo sa mga part-time jobs mo ay pwedeng direct na ihulog mo sa retirement savings mo. Tandaan mo na maraming oras kang nasayang noong bata ka pa, kaya kung ano man ang idea mo ngayon, bakit di mo subukan at mag-experiment? Check mo kung ano ang gagana at kung ano ang hindi. Who knows, baka yan na pala ang swerte mo. Ang pang-apat, magtrabaho ka habang kaya mo pa. Huwag kang tamad, huwag mong isipin na hirap ka na sa trabaho at di mo na kaya. Magtrabaho ka habang kaya mo pa. Ang pagiging empleyado ay maaari magbigay sa iyo ng consistent na cash flow habang sinisimulan mo ang iyong maliit na negosyo o ang iyong ipon journey. Walang maling oras upang mag-ipon para sa retirement. At kapag mas maaga ka nagsimula,
mas magiging mas madali ito. Pero kahit huli ka na magsimula, ay mayroon pa ring oras para mag-ipon ng sapat para magkaroon ng comfortable na retirement. Ayan ang mga tips ko para sa inyo. Kayo ba, sino ang nagsisimula na mag-ipon para sa kanilang retirement? Type nyo naman sa comment section below. Kung nasa 20s, 30s, and 40s ka pa lang, ay mahaba pa ang panahon para makapag-ipon ka. Yun nga lang, pagdating mo ng 50 years old, ang opportunity para makapag-ipon para sa retirement ay nagiging mas mahirap dahil na rin sa dami ng priorities. Marami sa mga Filipino ngayon ang magiging 50 years old na this year at di naman lahat ay nakapagsimulang makapag-ipon ng pera lalo na noong nakalipas na panahon. Kaya sa video na ito, narito ang ilang tips para sa mga 50 years old na pero wala pa ring ipon. Una, huwag magpanik. Marami ang nag-iisip na kapag 50 years old ka na ay wala ka ng pag-asa sa buhay o huli na ang lahat para gumawa ng paraan upang umasenso sa buhay. Tanggalin natin sa isip natin ito. Kung napanood yung video ko tungkol sa founder ng KFC kung saan ay 60 years old na siya at nabubuhay lang sa kanyang retirement pension, ngunit nakapagpatayo pa ng isang successful na business. Kaya kung nasa 50s ka na, oras na siguro para maging seryoso at mag-focus na sa mga goals at plano mo sa buhay. Ang pangalawa, simulan na pag-setup ng passive income. Isa sa mahalagang diskarte para sa isang tao na nasa 50s na at wala pa ring ipon ay magsimula mag-isip ng mga paraan upang makabuo ng passive income. Maaaring kabilang dito ang isang rental property, pagsisimula ng isang stock portfolio na nagbibigay sa ng dividends o paglikha ng mga digital products tulad ng mga online courses o mga videos na pwede mong pagkakitaan ng paulit-ulit. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga income streams na ito, maaari pa madagdagan ang iyong kita at madagdagan din ang iyong perang pwedeng ipunin. Ang pangatlo, mag-check ng mga government programs makakatulong sa iyo. Maaaring tingnan ang programa ng pamahalaan na makakatulong sa iyo para makapag-ipon ng pera. Halimbawa na lang dito ay ang Pag-ibig MP2 na magbibigay sa iyo ng consistent dividends taon-taon hanggang sa lumaki ang ipon mo. Bagay ang programang ito lalo na sa mga taong nasa 50s na at ayaw mag-risk na malaki sa mga investment tulad ng stock market. Pwede ka rin mag-inquire sa SSS upang magtanong ng mga posibilidad na lumaki ang iyong pension pagtungtong mo ng iyong retirement age. Ang pang-apat, i-review ang iyong insurance policy. Mahalagang i-review ang iyong insurance coverage. Ang pagkakaroon ng insurance sa buhay, kalusugan at kapansanan ay maaari magbigay sa iyo ng financial security sa panahong di mo na kaya magtrabaho o sa mga di inaasahang pangyayari. Magandang idea din na regular na suriin ang iyong coverage upang matiyak kung matutugunan pa rin ito ang iyong pangangailangan. Ang panglima, gumawa ng saving plan. Alamin kung magkano maaari mong matipid bawat buwan at mag-set up ng mga automatic transfer sa isang savings account. Tandaan na dapat ang savings account na ito ay di mo dapat palagi nakikita para di ka matempt na gamitin ito. Ang mag-set ng partikular na layunin o goal sa pagtitipid tulad ng pag-iipon para sa iyong medical bills kasi syempre tumatanda ka na o para sa iyong pagre-retiro. Sa huli, mahalagang tandaan na hindi pa huli ang lahat para magsimula mag-ipon. Ang importante ay magsimulang gumawa ng mga hakbang ngayon upang mapabuti ang iyong financial situation nang sa gayon ay makaramdam ka ng mas secure at confident na retirement. Kayong mga nasa 50s na, anong mga hakbang ang ginagawa niyo para sa retirement? Type niyo naman sa comment section below. 60 na at wala pa ring ipon. Narito ang ilang tips kung paano ka makakaipon ng pera kung nasa 60s ka na. Una, huwag kang tumigil sa pagtatrabaho. Kung 60 ka na at wala ka pa ring ipon, then wala kang choice kundi patuloy ka lang sa trabaho mo. Tandaan mo na mahirap tumanda ng walang ipon o regular na pinagkukunan ng kita. Saka mo na isipin ang retirement kasi ang pinaka-goal mo ngayon ay mag-survive muna at mag-ipon. Maglaan ka ng budget sa bawat pera na matatanggap mo, saka mo itabi ang natitira para sa iyong savings. At kung ikaw naman ay nakakatanggap ng pension, then pwede mo ding itabi yung pension mo na natatanggap habang kumikita ka ng pera sa iba pang paraan. Ang pangalawa, maximize mo ang Social Security benefits. Alamin ang mga detalye ng iyong Social Security benefits at tiyakin na ma-optimize ito. Lumapit sa mga ahensya ng pamahalaan at alamin ang mga tamang oras para sa pag-claim ng iyong mga benefits.
at pagtuunan ng atensyon yung mga perang natatanggap mo galing sa SSS. Importante na pagtuunan mo ito ng pansin upang malasap mo ang bunga ng ilang taon mong kontribusyon sa ahensyang ito. Huwag mo rin kalimutan ang mga privileges na dala ng senior citizen discount. Makipag-ugnayan sa mga ahensya ng mga gobyerno o lokal na pamahalaan para sa mga programa na makakatulong sa iyong mga gastusin. Ang pangatlo, magkaroon ng positibong pananaw sa pagtanda. Hindi porket 60 ka na ay wala ka ng silbi sa buhay at huli na ang lahat. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay may malaking epekto sa iyong kalusugan at motivation. Ito ay makakatulong upang ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Tuklasin ang mga bagay na makakapagpasaya sa iyo at makakatulong na ma-maintain ang iyong pagiging masaya at pagiging kontento sa buhay sa kabila ng patuloy na pagtatrabaho. Iwasan ang pag-self-pity o ikumpara ang sarili sa iba na nasa parehas mong edad at kasalukuyan naka-retired na. Maintain mo lang ang pagiging productive and who knows after ilang taon ay makakapag-retire ka na rin tulad nila. Ang pang-apat, pagtuklas sa iba't ibang income streams. Kung 60 ka na, huwag mong isipin na huli na ang lahat upang gumawa ng mga iba pang sources of income. Hindi mo kailangang umasa sa iisang source of income lang. Tuklasin ang iba't ibang paraan para kumita, gaya ng pagtatrabaho online, freelance work, o pagbebenta ng kung ano-ano na pwedeng pagkakitaan. Ito ay magbibigay hindi lamang ng karagdagang kita, kundi magbibigay rin ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat upang makaipon ng pera. Ang panglima, regular na reviewin ang iyong financial plan. Ang iyong financial plan ay hindi one-time setup lamang. Ito ay dapat na palaging ina-update at rini-review kahit sa pagtanda. Siguraduhin na angkop pa rin ang iyong mga pangangailangan at ang iyong mga goals. Kung kinakailangan, mag-adjust ang iyong mga plano batay sa mga pagbabago sa iyong buhay at pangangailangan. For example na lang, kung kailangan mong dagdagan ang iyong budget para sa iyong medical expense at pambili ng gamot, makakatulong ang pag-review ng iyong financial plan para ma-update ang iyong financial situation. Kalimutan na muna ang mga limiting beliefs tungkol sa pagtanda. Tandaan na kahit sa edad na ito, ay maaari ka pa rin maraming magawa o ma-accomplish sa buhay at isa na dito ang pag-iipon. Ang pag-iipon ng pera sa iyong 60s ay isang pag-aalaga sa sarili at pagpapahalaga sa kalidad ng iyong buhay sa hinaharap. Kung gusto mo pang ma-motivate, panoorin mo yung video ko tungkol sa founder ng KFC na si Colonel Sanders, kung saan sa edad na 60 ay nakapagpatayo pa siya ng isang successful na negosyo. Ayan ang mga tips ko sa inyo kung paano makaipon ng pera sa bawat edad. Kayo ba? Ilang taon na kayo at ano ang mga paraan nyo para makaipon ng pera? Type nyo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.